Naniniwala si Coach Tim Cone na team to beat pa rin ang San Miguel Beer na kasagupa nila sa semifinals. Si Coach Chito Victolero, sinabing matikas din ang kupunan ng Phoenix Fuel Masters. At si Jacob Lau ng SGA or Strong Group Athletics, posibleng makapasok nga ba sa PBA kasama si Dwight Howard at iba pang dating NBA players? Ano ang sagot ni PBA Commissioner Willie Marcial? Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Walang pag-aalilangan sinabi ni Coach Tim Cone ang kanyang tila pag-aalala tungkol sa kasagupang San Miguel Beer ni Coach George Galliant sa semifinals ng PBA Commissioner's Cup. Ano ang nasa isip ni Coach Tim Cone? Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Denison Ray Dalupang ng Inquirer. Nakipagbakbakan din sila sa injury pero sa tamang oras, nagiging okay ang lahat sa kanila. Sa isip ko lang sa 4 na kupunan, sila ang team to beat. So sa isip po ni Coach Tim Cone, ang SMB ni Coach George Galliant na bagamat pinutakte ng injury, si Junmar kakapasok lang bungo ng injury sa kamay at si Terence Romeo kakabalik din lang po niya, sila pa rin ang dapat bantayang kupunan ngayong conference. Or sila ang malaking balakid ngayon sa pagdepensa ng Gene Kings ng titulo kung saan hindi nila kasama si Justin Brownlee na dati po nilang kasama nung panahong angkinin nila ang corona. Malaking bagay po yun kasi yung mga binanggit po natin mga local players ng SMB na nakabalik mula sa injury, mas tumaas po ang kumpiyansa nila ngayon kasi kahit dumaan sila sa matinding pagsubok, nasa semis pa rin po sila, di ba? Matinding moral booster po yun. Tapos andyan pa si Benny Boatwright na nagpahayag na ng kahandaan at kagustuhang angkinin ng pwesto ni Justin Brownlee sa Gilas Pilipinas bilang naturalized player. So matindi po ang SMB sa kasalukuyan. Huling nagtapat ang dalawa sa semis noong nakaraang Governor's Cup kung saan sinunog ng Gene Kings ni Coach Tim Cone ang kapatid na San Miguel Beer. Ngayon na muli silang naghaharap sa semis, ano ang pakiramdam ng butihing coach na gumabay sa Gilas Pilipinas kung saan kasama ang ilang players ng SMB? Tutukan ulit natin si Coach Tim Cone sa report ni Denison Ray Dalupang ng Inquirer. Magkasama kami sa World Cup at forever na po yung pakiramdam na yon. Ibig ko sabihin, laging may espesyal na bagay kapag kalaban namin ng San Miguel Beer. Para kami magkapatid na nakikipaglaban para sa atensyon. Totoong tunggalian po to. Hindi rin ganun ka-friendly sinasabi ko sa iyo. Maganda yung relasyon ko kay Chris Ross, Marcio Lassiter dahil sa Asian Games at SEA Games. Pero kapag andyan na, hindi na kami magkaibigan kapag nagsimula na ang bakbakan. Grabe po yung detalye ng paglalahad ni Coach Tim. Mararamdaman mo kasi yung respeto, di ba? At the same time, andun yung gigil na kailangan nilang talunin ng SMB. Kahit andun pa mga kasama niya sa Gilas Pilipinas na binanggit po niya. Isang indikasyon na walang kapatid, walang kaibigan kapag magkaharap po sila sa basketball court. Iba na sila kapag tumunog yung buzzer. May limit na ang bawat isa para maipagtanggol ang titulong hawak nila ngayong conference. Dahil alam po nila na hindi rin sila pagbibigyan ng mga sinasabi niya kaibigan once na nagpukpuka na po sila mula una hanggang pagtatapos na ika-4 na kwarta ng bakbakan. Kung nakikita natin ang gigil sa panig ni Coach Tim Cone sa kapatid na San Miguel Beer, tila may kaba naman si Coach Chito Victolero sa pagharap sa Phoenix Fuel Masters. Bakit nga ba tila may kaba ang coach ng kupunan na sinasabing intro voice ng fans? Tutukan po natin si Coach Chito sa report ni Denison Ray Dalupang ng Inquirer. Maganda po kasi yung nilalaro nila at galing po sila sa dalawang mabibigat na bakbakan. Pwede ka kasi makabuo ng karakter at maturity sa pamamagitan ng ganong katinding laban. Alam niyo, totoo yung sinasabi ni Coach Chito Victolero na pwedeng makabuo ng karakter at maturity ang isang kupunan sa mga pinagdaan ng bakbakan ng Phoenix. Isipin nyo dumaan sila sa dalawang mabibigat na laro. Yung una nilang bakbakan versus Meralco, sinunog po sila doon. 3 overtime pinagdaanan po ng Fuel Masters. At kahit natalo sila doon, dahilan para magkaroon ng ikalawang pagkakataon ng Meralco, hindi maikakailang pinatibay ng Meralco mga bata ni Coach Jamaica rin sa laro po na yan. At ang resulta, kinuha na ng Phoenix ang ikalawang laro sa napakahirap pa rin na bakbakan versus Meralco. So yung karakter po na yun, bubueltahan yun ng grupo ni Coach Chito at pipilitin nilang idiskaril ang forma ng Fuel Masters para patunayan na hindi sila intro boys. Ngayon, depende na lang po yan kung paano magre-respond etong mga bata ni Coach Jamaica rin. Magandang panoorin talaga yan. Habang naglalabas ng pahayag si Coach Chito Victolero at Coach Tim Cone ng kanilang nakikita sa mga kabakbakan sa semis, nakikita naman ni dating PBA Commissioner Noli Iyala ang katulad ng Strong Group Athletics ni Jacob Lau ang dapat makapasok sa PBA bunga ng kahandaan ng grupo na gumastos. Ano ang kanyang pahayag tungkol dito? Tingnan po natin at tutukan si Commissioner Noli Iyala sa report ni Homer Saison ng Spin.
Hindi ba ito ang bagay na dapat pag-isipan kahit paano ng PBA na dapat magpasok ng isang team na gustong gumastos, di ba tama? Mahalaga ang commitment ng isang team owner sa basketball at hindi natin nakikita sa ibang teams dahil nakikita natin ang iba sa mga kupunang yan, alam mo na, yung mga nasa ilalim, pinapakawalan pa yung mga magagaling nilang player. So base po sa inilabas na pahayag ni dating PBA Commissioner Noli Iyala, hindi talaga nakakaligtas ang ginagawa ng ibang kupunan dito sa PBA. Yung kasing dapat nananatiling player or players sa kupunan, itinitrade pa po nila. Minsan hindi mo talaga maisip kung bakit. At of course, masakit yun sa fans. Sila yung unang-unang tinatamaan po dito kasi hindi sila makakikita ng isang team na competitive. Kasi nga, binibigay nila yung dapat na magiging star player or players ng team para mas maging balanse sana ang liga, di ba? Yan ang isa sa mga naririnig natin at nakikita sa kasalukuyang lagay ng PBA. Kaya nangyayari po dyan, hindi balanse talaga liga. Lahat nasa grupo ng MVP at RSA, yung mga magagaling na players. Yung ibang team dahil sa ganong sistema, nawawala na ng fans. Dahilan para lang awin ng bawat laro sa PBA. Live man yan sa venue or sa pamamagitan ng telebisyon. Kung tila paniwala si dating PBA Commissioner Noli Iyala na magandang mabigyan ng prangkisa si Jacob Lau, bunga na rin ang commitment at suporta nito sa Strong Group Athletics, tila nahihirapan naman si PBA Commissioner Willie Marcial sa marching order umano ng PBA Board. Ano nga ba ang pahayag niya tungkol sa marching order na sinasabi niya? Tutukan natin si PBA Commissioner Willie Marcial sa report ni Homer Sison sa Spin. May marching order sa akin ng board. Sana makakuha tayo ng expansion teams. Tinitingnan natin pero mahirap eh. May kinakausap ako, okay sila. Biglang magbabag down. May kausap ako, okay sila. Biglang hindi. Ang hirap. Ibig sabihin ni PBA Commissioner Willie Marcial, wala rin sigurong kasiguruhan kung makakapasok si Jacob Lau o ang SGA dito sa PBA. Parang ganon, di ba? Kasi pwede naman niya sabihin na, sige, tatrabahuhin natin, bibigyan natin ng pansin yan. Pero wala di ba? Maganda sana kung makakapasok ang SGA ngayon sa PBA kasi mas magdudulot po ng atraksyon ng grupo ni Jacob Lau. Lalo na kung makukuha nila ang serbisyo ni Dwight Howard at iba pang NBA players na kasama nila ngayon sa Dubai. Mas may excite ang fans kasi may bagong kupunan na hahamon sa mga datihang team na sila-sila lang kumukuha ng titulo, di ba? Hindi naman tayo against sa pagkuha ng Gene Kings ng titulo or kahit sinong kupunan sa PBA. Wala pong ganon. Ang sa atin lang siguro is mas magbe-benefit ang fans at liga kung magkakaroon ng bagong prangkisang papasok sa PBA katulad ng SGA na ngayon ay nananalasa sa Dubai. So guys, maraming salamat.